Hello mga kasari, good morning and welcome back to my YouTube channel. Today is Friday at meron tayo guys sasagutin na katanungan ng isang kasari na si Sir Anton Acas. May katanungan siya about permit and sasagutin natin yan mamaya. Ngayon guys, inaantay natin si Sir Marcel para mag-order tayo kay Pure Gold dahil Friday ngayon, automatic na kapag Friday ay kailangan nating mag-order. Konti lang guys yung o-orderin ko at naglista na rin ako kanina kasi kahapon at noong mga nakaraang araw ay panay pamili kami ni partner. Kaya hindi pa masyadong ubos ang paninda. So ganun na lang ang gagawin ko every time para hindi ako nag-expect lagi ng delivery kay Pure Gold. Kasi laging delayed guys yung delivery kay Pure Gold. So ayun pa mga kasari, siguro unahin ko munang sagutin yung katanungan ng ating kasari na si Sir Anton Acas about sa business permit. Okay po mga kasari, habang wala pa po si Sir Marcel ay sasagutin ko na po ang katanungan ni Sir Anton Acas. At ito po yung kanyang katanungan, babasahin ko na po. Ask ko lang po, pag magsimula tayo ng sari-sari store dyan lang sa bahay, ano po bang requirement ang dapat kunin natin? Kukuha pa ba tayo ng mayor's permit, business permit? So, yun po yung kanyang katanungan. Eto guys, Sir Anton Acas, kahit ano pong negosyo or business, kailangan po talaga nating kumuha ng business permit. Mapa-online man yan or kahit nasa bahay nyo, nasa terrace nyo, kailangan po talaga, mandatory po talaga ang pagkuha ng business permit. Basta po tayo ay ng negosyo, kahit maliit po yan or malaki, kailangan po natin ng business permit. Pero kung maliit pa naman po at kakasimula nyo lang, pwedeng sa barangay muna kayo kumuha. Meron lang guys kasing tao dito sa terrace, kaya medyo Ayan, nagsasalita siya. So, ayun po, kahit nga po online business yung cellphone lang ang gamit mo, magpapa-order ka lang, kailangan na din pong kumuha ng business permit. And mandatory po talaga yon, kahit po nasa bahay lang po kayo, maliit lang yung ipinuhunan nyo, kailangan po talaga ng business permit. Ang requirements po dyan, ang pinakaano na po dyan, yung requirements talaga is yung ano ba yun nandito, sanitary permit. Ayan, kapag una yan, sanitary permit, DTI, yan po yung mga kailangan, tax declaration, tax receipt, tsaka ano pa ba, sedula, tsaka barangay business permit. Yan po yung mga pangunahing talagang requirements. Pero kung ang business nyo naman po is mga karinderya, yung may pagkain, kailangan nyo pa pong magpa-medical. Yun po ang alam ko. So, yun po. Ano pa bang matitips ko sa inyo? Pero, kung baguhan po kayo, alam nyo yun mga kasari, tinitingnan nyo pa lang kung magkiklik sa lugar nyo, yung tinayo nyong business. Pwede po siguro sa mga unang buwan, pangalawang buwan, barangay business permit muna yung kuhanin nyo. Kapag alam nyo na ay medyo click, kumuha na po kayo ng business permit na sa mayor's permit sa mismong bayan. Kasi ang hirap na po kapag may nagsumbong sa inyo na ay itong tindahan na to, ang tagal na, wala pang business permit. Kawawa naman yung ibang tindahan, ganun, 'di ba guys? Wait lang. Tapos baka sabihin pa nila ayaw naman itong lumaban ng patas, ganun. Ang hirap ng ganun guys na kapag may sumisita sa atin, nakakakita ng mga kung ano-anong mali sa atin, 'di ba maigi na rin na legal yung negosyo natin, 'di ba? Kaya ayun, kailangan po talaga natin kumuha ng business permit or mayor's permit. Gaya po nitong tindahan ko mga kasari, yung tindahan ko is nasa harap lang ng bahay ko. So, kadikit lang siya. Ako, since kumuha na talaga ako ng mayor's permit kasi ang hirap na guys nagro-rubing din dito or nag-iikot-ikot din yung mga taga-munisipyo. Lalagyan ka ng
ano dyan, kapag ano, may penalty pa kapag hindi ka agad-agad kumuha. Kaya maigi na rin yung wala tayong masyadong isipin. Kaya ayun, ako kasi kumuha ako ng mayor's permit nung naka 1 year na yung tindahan ko kasi tiningnan ko muna kung magkiklik ba siya, ganyan, kung lalago. Pero nung bagong tayo yung tindahan ko dito sa may tabing kalsada. Dati doon kasi nakapwesto, kubo lang siya. Ang kinuha ko muna is barangay business permit. Doon muna. Tapos, after 1 year, nung may nag-ikot na taga-munisipyo, tsaka na ako guys kumuha ng mayor's permit sa mismong bayan. Ganun. So, ayun po Sir Anton Akas. Sana po nasagot ko po yung inyong katanungan. Bali, ang mga requirements lang naman po sa umpisa is sanitary permit, DTI, tax declaration, tax receipt, barangay business permit, and then cedula. Yun. So, yun lang po. And antayin na lang po natin si Sir Marcel. Ayan guys, kakaalis lang ni Sir Marcel. Ayan siya. Nagpagamot pa kay mother dahil masama daw ang kanyang pakiramdam. So, ayun mga kasari, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. May nagtatago. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Ito yung ating siomai. Ayan ang ating tindahan. Sobrang tirik guys ng araw, pero ito ay medyo nakataas na tong sa gilid dahil ito naman ay hindi na ano ng araw, kaya pwede na siyang itaas nga eh. Oh, pwede na siyang itaas. Itong kabila na trapal, yan yung medyo nakababa pa. Pero mga bandang 3:00 ay itataas ko na rin yan para makita yung ating tindahan na mga dadaan pa ibaba, pa ganyan, para mapapansin nila. So ganun guys yung nagiging technique ko dito.
So, yung order ko from Pure Gold, pasok na tayo sa tindahan. Baka mga Sunday siya ma-deliver. Sanay na ako guys na Sunday na de-deliver yung order natin kay Pure Gold. Bukas pala, February 10, mag-aanak pala ako mga kasari sa binyag. Kaya, ayun. Ito na nga yung regalo ko. Siguro mga 1 week na to dito na nabili ko. Ayan, simple gift lang naman. And yun lang mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. So, eto pala guys, pahabol ko. Kumuha pala ako sa dumadaan kay kuya na nakamotor ng 2 haba ng tuyo. So, ayan siya. Meron na tayong tuyo. And then, chlorine. Kumuha din ako. So, yun lang po mga kasari. Bye!